Sa ngayon po, nakapasok na po tayo ng protected area na may lawak siya na 3,672 hectares. Wala pong nakatirang tao dyan. No hunting, no cutting. Kahit panggatong po rito sa amin, bawal na bawal po kumuha. Bakit nga ba ito tinawag na pinakamalinis na lake dito? Ang pumapasok na tubig dito ay nanggagaling sa taas o sa rainforest. Pagpasok ng tubig, halos napipilter na yan mga ugat ng kahoy. Ayun. Kaya napakalinis po ng tubig ni Bulusan Lake. Kulay green siya, especially pag makikita nyo, kahit siya ang anggulo po, dahil po yan sa reflection ng mga dahon ng puno. Ayun. Madalas dito ay malamig. Pangalan niya ay hinango sa tubig. Bulos means sa Tagalog is agos. Agos. Yes. Ang total nito is nasa 3,600 dahil itong lake na to is above sea level. Yung- Elevated siya ng 335 meters above sea level. Kahit na maaraw, malamig dito. Masarap nga naman ditong magkape. So, yun. Ang unang target na dadaanan natin dito sa Sorsogon ay yung Bulusan Lake. Ito yung pinakamalinis na lake dito sa Pilipinas. Saktong-sakto, maganda talaga yung panahon na binigay sa atin ni Lord. So malapit na tayo dito sa Bulusan Lake. Ito na yung barangay ng Bulusan. Yun. 1.7 km. Bulusan Volcano Natural Park. Sir, may registration sa baba? Okay, saan ipapark ang motor? Sa pupunta kami ron. Okay. Nasaan yung Bulusan Lake? Okay. So, magpa-register muna tayo. Kailangan magpa-register. Pa-register po. Yung dalawa lang? Opo. 340 po yung babayaran yung dalawa. Bali yung motor nyo iiwan dito, may parking na 20, kayong dalawa tig 50, yung entrance. Sasakay kayo ng shuttle, 35 each. Okay. And environmental, bitig 10 plus 150 para sa tour guide for 1 hour. Bali, magkano yung 340 kayong 340? Walang discount? ganun. So, yan. 340 yung babayaran natin. And then, iwan lang natin yung motor. Motor pala, ilang motor? Isa lang. Yan lang, 360. May bayad din yung motor, ma'am? Opo, 20. Okay. Doon may tour guide na mag-a-assist sa inyo. Okay. Sakay na po sa shuttle. Yun. So, sasakay na tayo ng shuttle. Pagkatapos nating magbayad, iwan lang natin dito yung motor. Dahil papunta dun sa Bulusan Lake, meron tayong mga masasakyang shuttle van. Shuttle. Anong tawag dito, sir? So, ayan. So, ito nga pala yung natin, driver, sir. Kaway ka sa vlog natin. Hello, si Kuya Rudy po. Ayan, si Kuya Rudy. Anong tawag dito, sir? Bukang kakaiba to, ha? Egypt, Egypt. electric jeep, Electric jeep. So, ilan yung mga kasya dito? 10. 10 katao. So, karamihan ba ng mga sa ganitong panahon, marami bang mga pumupunta rito? Halos sa araw-araw po. Halos araw-araw. So, Okay. maya-maya nito marami na to. Ayun. So, tara, sakay tayo. So, first time natin makasakay ng Egypt. So, parang lugar sa Israel, Egypt. Ayun. Dito tayo sa harap para magkatabi kami ni sir. Ayan. Lil, dala dito. So, yun. Okay na po? Okay na. So, ayan yung kanilang office. Bulusan Tourism Center. Yun. Kakaiba yung tunog ng sasakyan na ito. Hindi siya nakaka-irita. Parang walang tambutso. Bukod sa Bulusan Lake, sir, ano pa yung mga makikita dito? Sa loob po o sa Dito, labas? sa pupuntahan natin. May mga activity po tayo dyan. Mga kayaking, boating, balsa. May trail yan around the lake, 2.8 kilometers. Tapos, kung gusto nyo mag-hanging bridge, may hanging bridge. Pero lahat yun. naman yan optional. Gusto Okay. lang. Optional naman lahat. Okay. Kaya nga po hindi sinama doon sa bayarin sa baba kasi yung karamihan ng guest sightseeing lang. Okay. Sige. Ang binabaybay po natin is nasa 1.7 kilometer, 5 minutes drive. Wow.
Sa ngayon po, nakapasok na po tayo ng protected area na may lawak siya na 3,672 hectares. Wala pong nakatirang tao dyan. No hunting, no cutting. Kahit panggatong po rito sa amin, bawal na bawal po kumuha. Ayun. Ano yung mga penalties niyo, sir, kapag may lumabag sa Automatic, Ano? automatic ano? Automatic kulong. automatic kulong? So, yun. Ganon kahigpit dito sa Bulusan. Anong barangay ito, sir? Barangay San Roque. Ito yung barangay San Roque. Welcome po sa Bulusan Lake. Ang pangalan ko po ay si Jason Pulo po. Yes, ang Ayan. iyong tour guide ngayong umaga. So, good morning again. Good morning po, sir. Welcome to Bulusan Lake. So, itutur po tayo ni sir Yes. sa Halika kayo, loob. tutur ka kayo sa loob, sir. Akong bahala sa inyo. Tara. Yes. So, ito naman yung ating kantin dito. Ang gustong magkape, meron tayong kapehan dito. So, Kasi tamang- madalas dito ay malamig. Dahil itong lake na to is above sea level. Kaya siya ang pinaka-unique na lake. Yung- Elevated siya ng 335 meters above sea level. Ayun. Yes. So, ibig sabihin, malamig yung temperatura dito kagaya Yes. ng na-feel natin ngayon. Kahit na maaraw, malamig dito. So, masarap nga naman ditong magkape. Yes. So, ito na pala yung kantin nila. Pwede kayo ditong... May breakfast ba dito, sir? Yes, may breakfast po. Meron tayong mga snackan dyan, kagaya ng mga fudgy bar, skyflakes, pangpabuhay ng dugo. So, tara, Coffee. tingnan natin. Ayun. Ito yung mga kasamahan ko dito ng mga tour guide din. Yes. Hello guys, Ayan. welcome to my vlog. Sila yung nag-maintain dito sa Bulusan Lake. At dito, pwede kayong bumili mga snacks. Pagkain, sir, kung halimbawa kakain, meron ba dito, sir? Wala tayong ditong Pagkain. pwedeng pananghalian. Doon tayo sa bababa, sa may parking area or So, registration. snacks lang dito, sir. Yes, snack lang tayo dito. Okay. After activity, pwedeng bumili. Yes. Okay. Meron din tayong massage therapy rito. Ang gusto mong pamassage, especially doon sa mga senior citizen. Mm. Yan, maganda magpamassage dito kasi nga malamig. Ayun, Marirelax ka. marirelax. talaga. Yes. Actually, sir, halos dito kami madalas mag-orient sa tinatawag na 3D map. Mm. Ang total nito is nasa 3,672 hektar. Mm. Napapaligiran siya ng 5 municipality. Nandito ang Lusog lang Barcelona, Kasiguran, Huban, Irosin, at lugar ng Bulusan Town. So, Kada, itong bundok, sir, ano ito? yan po ang Mount Bulusan. Yan Pero po. sa ating location ngayon, hindi siya visible dito. Lahat po na natatanaw natin dito sa ating location is lahat mountain. Ang unang mountain na nasa harap natin, yung tawag sa kanya is Ginabangan Mountain. Bandang right side, kaso lang nakatago siya kasi may fog. Oh. Yung pangalan niya naman ay Sharp Peak Mountain. Bandang kaliwa, madalas na pagkakamalan niya na siya na si Bulusan Volcano, ang pangalan niya is Hulmaan Mountain. Hulmaan Bali dito sa ating location, ang distance ng Mount Bulusan, bali doon sa may right corner natin, yung tinatawag na Sugong, ay nasa 8.7 kilometer pa yan. Oh. Yes. Pero hindi na tayo apektado pag nag-irap ang Mount Bulusan. Bulusan. Laging Huban, Active ba yung Kasiguran, Mount Huban. Bulusan, sir? Actually po, ang Bulusan Volcano halos pang-apat siya na aktibo sa Pilipinas. Mm. Pero ang Mount Bulusan, isa siyang uri ng phreatic na volcano. Anong ibig sabihin, sir, ng Yes. phreatic? Pagka phreatic na volcano, ang binubuga niya, abo. Abo. Yes. Kagaya Hindi katulad ng ni iba. Mayon. Oo. Si Mayon kasi isang uri din ng magmatic yun. Mm. Kaya ang binubuga niya, lava naman. Yung Same may lang mga sila. apoy. Yeah, same lang sila ni Taal Volcano. Pareha silang phreatic. Okay. Kaya may lake siya sa ibabaw, mapapansin mo ang Taal meron ding lake, ganun din ang Mount Bulusan, kasi both sila na parehas phreatic. Ayos. So, maliwanag na maliwanag ang pagkaka-explain ni sir sa atin. Talagang precise sa mga information na nakuha natin mula kay sir. Nasaan yung massage area, sir? Ito ang massage natin. Ayan. Yan. So, dito may nakalagay, Preserve, Bulusan Lake, Bulusan Volcano Natural Park, Yeah. Bulusan, Sorsogon, Philippines. Grabe. Karating na tayo dito sa Sorsogon. Yes. Dati, Mindanao lang yung naiikot natin. So, dito, mayroong Okay massage area kung saan pwedeng magpamassage. So, ito yung mga magmamassage. Anong tawag sa massage na ginagawa nyo? Di ba mayroong mga tawag dyan? Mayroong tawag na Swedish massage. At saka Thai massage. Walang Japanese massage. Okay. So, hi kayo, ma'am.
Okay. Halimbawa, ulo lang. 250. Ayun, halos magkapasing presyo lang doon sa mga nakikita natin sa mall. So, sakto-sakto, kapag magpamassage ka, yung view, Yes. talagang makikita mo yung ambience ng Bulusan Lake. Tingnan nyo dito sa malapitan. Talagang malinis yung tubig. Yes. Ayan o. Dahil nga sa refleksyon ng mga puno na kulay green, kaya nagiging kulay green yung tubig at hindi natin makita yung ilalim. So, halimbawa, kapag clear ang area, may possibility dito na talagang makita natin yung ilalim kasi dahil nga open siya. Pero malabo kasi kulay green lahat ng nasa paligid. So, ibig sabihin, healthy yung surroundings. Meron tayo ditong trekking around the lake, nasa 2.8 kilometers siya. Good for 45 to 1 hours yan, depende sa lakad natin. Mm. Karamihan dyan na nagtitrekking, actually yung mga adventurer, especially yung ating mga foreigner. Mayroon Mahilig mga sila. foreigner pala dito na Yes, pumupunta. every day po yan may foreigner. Okay. Kasi hindi lang sa Pilipinas sikat ang Bulusan Lake, Oh, yun. pati na rin sa ibang bansa. Oh, Yes. kaya pala. So kulay green siya, especially pag makikita yung kahit siya ang anggulo po, dahil po yan sa reflection ng mga dahon ng puno. Ayun. So yung kanyang circumference ay nasa 16.43 hectares, may lalim siya in the middle, nasa 78 feet or 26 meters. Grabe ano? Yes, Sobrang kasi ang lawak kanyang niya. appearance, especially yung sand under the water is like a funnel. So that's why in the middle, 78 feet. 78 feet siya. Yes. So, pwede bang maligo dyan, sir? Dito po halos hindi namin ina-allowed na maligo, especially yung mga kagaya yung mga first time or guest. Lokal lang. Local Kasi lang. ang lokal, halos kabisado nilang ilalim na yan. May purpose sila, namamana din sila ng tilapia. Or spear fishing. So, Yun na rin ang kinabubuhay nila rito. Ibig sabihin, itong lake na to, meron palang mga nabubuhay na isda. Yes, meron. Unlike nung pinuntahan natin doon sa Ormoc City, yung lake na nagdyan, so hindi natin alam kung meron bang nabubuhay na isda doon kasi wala pang nakaka-identify nun. So dito, meron daw dito mga tilapia. Ano yan, Yes. tilapia? Kusang meron dito o linagyan nyo, sir? Actually, linagyan to ng BFAR ng mga fingerlings Mm. para magkaroon. So ngayon, overpopulated na sila, kaya ina-allow dito ang free fishing. Meron kaming mga fishing platform, nakapaikot siya sa lake na to. Halos magdadala lang kayo ng fishing rod the time na gusto niyo mag-fishing. Ang mahuli nyo, sa inyo na. Meron ba mga pumunta rito na nag-fishing? Yes, everyday yan. Especially ang mga lokal. Pabalik-balik Okay. sila. So, sir, bakit nga ba ito tinawag na pinakamalinis na lake dito? Karamihan kasi ng lake, kung mapapansin nyo, pag arrive nyo sa kanya, maaamoy yung baho. Mm. Ito kasi si Bulusan Lake, halos hindi siya stagnant na lake. Mm. Ito ay pinaka-dam nga ng Bulusan Lake, Bulusan Town, pinaka-watershed ng Sorsogon ito. Kaya ang pumapasok na tubig dito ay nanggagaling sa taas o sa rainforest. Pagpasok ng tubig, halos napipilter na yan mga ugat ng kahoy. Ayun. Kaya napakalinis po ng tubig ni Bulusan Lake. Bulusan, ang tawag ng Bulusan Town na to, kasi nga ang pangalan niya ay hinango sa tubig. Bulos means sa Tagalog is agos. Agos. Yes. So, ang bulos naman sa atin, yung waray, ay yung bulos ay biglang Yes. pag-agos ng napakaraming tubig Yes, na napakalakas. yung biglaan. So, doon hinango yung pangalan. So, Bulusan Lake. So, sound interesting talaga yung lugar. Flowing water ito. Ito ang nagsusupply doon sa mga falls sa baba. Lahat ng falls sa baba, ito ang nagsusupply. Nagsusupply sa mga inumin sa pangbahay-bahay. Lahat ng mga barangay. Halos napakaganda kasi marami ang nakikinabang Ayun. itong lake na to. So, maliban dito sa Bulusan Lake, meron pa bang ibang lake dito na matatagpuan dito sa bahagi ng Bicol, dito sa Sorsogon? Actually, dito sa Bulusan Volcano Natural Park is 3 po ang lake. Nasa first lake pa lang po tayo. Ang second lake, tinatawag naming Agingay. Ang third lake, tinatawag naming Blackbird Lake. Pero just mountaineering activities na po yun na pupuntahan. Yung 2 days in 1 night. Okay. Very interesting siya kasi pag maraming puno, maraming tubig. Okay. Ang puno ang nagme-maintain ng tubig natin. Ayun. Sa pamamagitan po or sa protocol po ng DNR na pinagpapatuloy pa hanggang namin sa ngayon, sinusunod namin kasi yun ang protocol talaga dito. So, pwede kang kumuha sa pamamagitan ng picture lang. Okay. O pwede kang mag-iwan sa pamamagitan ng bakas. O pwede kang pumatay sa pamamagitan ng oras lang. Leave nothing but footprint, take nothing but pictures, kill nothing but time. Good. Nice.
So, maliban sa sightseeing, sir, kasi dito pa lang, kontento na tayo kung titingnan natin yung lake. Yes. Parang satisfied ka na, matingnan lang. Meron pa ba kayong mga ino-offer ng mga activities na pwedeng gawin dito, sir? Bukod doon sa sinabi ko kanina na may fishing tayo rito, Oo. meron din tayong kayaking, Oh. meron din tayong longboat, meron din tayong balsa, at meron din tayong hanging bridge. Ayun. Yes. So, yun naman ay include na yun, sir, sa mga turista na pupunta rito. Halimbawa, pag nagbayad doon, wala na bang ibang babayaran kung halimbawa, itatry naming magkayak, punta sa hanging bridge para at least alam ng mga nakakapanood nito. Yes. Actually, dito na po kayo magbabayad ulit. Another pay audit yon. Yun. Dito kayo mag-register sa baba. ng Magkano bulig na naman to. yung, sir, yung pagrenta ng kayak? Actually, ang kayaking, mayroon tayong double may single, 100 per person. Okay. Kayo ang magpapadel dyan. Mm. Pwede rin kayo magpamarsyal in case na pagod kayo or hindi nyo kabisado ang pagkakayaking. 100. Yes. Sa longboat naman, halos mayroon siyang regular na 5 passenger. May dalawang taga-paddle guide na sa likod. 600 pesos yan. Okay. But discounted ang mga estudyante and then senior citizen. Okay. So, yun. So, napaka-interesting at talagang may enjoy mo yung vacation mo. Pagkapagdaanan mo ang Bulusan Lake na ito. Kasi nga, bukod sa napakaganda ng mga tanawin dito at napakaganda ng temperatura na nalalanghap natin, ay talagang makukontento ka sa makikita mo. Kasi talagang napakalinis, kulay asul o kulay green, at talagang flowing yung water na nanggagaling doon sa taas ng mga kabundukan na yan na nakapalibot dito. So sa mga magkakayak, meron ba kayong mga gear, sir, na isusuot para at least mandatory ang safety life vest yung natin. mga turista? Ayan. Yes, life vest. So para sa mga gustong kayak, mag-try doon, meron silang mga life vest Yes. dito na isusuot for safety purposes. Yes. Mandatory po yung ating life vest dito. Bawal sumakay ng walang life vest, ha? Okay. So, hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin ma-experience magkayak. Siyempre, nandito na naman tayo. So, try na natin. Safety purposes, kailangan natin magsuot ng life vest. Okay. Okay? So, tara. First time nating magkayak. Dito ko hapak. Sa bilog. Oh, dito. Sabay upo ka. Sabay upo. Diyan. Sabay upo. Atras. Atras ka. Atras. Yun. Sige pa. Yan. Yun. Ah, ito pala. Yan yung paa mo sa bilog. Ayun. Diyan ka hugot ng lakas, ha? Okay. Nandito na tayo sa kalagitnaan ng lake na ito. Napaka-relax dito sa gitna. Refreshing. Sulit yung experience natin. Grabe. So halimbawa kapag may fishing rod kayo, pwede kayo dito mag-fishing sa gitna. So dahil nga wala tayong dala, sayang hindi natin may experience. Dito kasi sa Bulusan Lake, merong mga isda. Kagaya na lang ng mga tilapia. Nilagyan daw ito ng mga tilapia para sa mga turista na pupunta rito na gustong mag-fishing. So, sulit-sulit ang experience mo dito. 100 pesos lang, makaka-experience ka na ng napakagandang view. So yun, natapos din nating ma-experience yung pagkakayak. Gusto kong pasalamatan yung tour guide natin na Jason. si Sir Jason po. Jason. Maraming salamat, sir, sa mga sa pag-tour sa amin dito sa Bulusan Lake. Yes. It's a great experience. You're very welcome, sir. Anong masasabi mo, sir, sa mga manonood natin? Yung mga nakapanood ng vlog ni Sir, so wag na kayong magdalawang isip na pupunta dito sa Bulusan Lake. Dahil hindi lang siya maganda, beautiful pa. Oh. Ayun, sir. So, diretso na kayo. Nalito Parang ako ano doon. lang. Hindi lang maganda, beautiful pa. Yes. Okay. So, Parang isa lang yun, ah. Okay. Para sa akin, the best ang experience na to kasi napaka-peaceful. Yes. So, para sa mga hilig magkape, dito kayo magkape sa Bulusan Yes. Lake. Malamig. Kasi malamig yung temperatura para kang nasa Baguio. Yun. Thank you, sir.